Ang payapang umaga sa isang tahimik na barangay sa labas ng Maynila ay biglang nabalot ng tensyon. Nagulantang ang mga residente ng Purok 7 sa Barangay San Roque sa balitang nawawala ang isang pamilyang kilala sa kanilang pagiging pribado at tahimik. Binubuo ang pamilya ni Mang Ben at Aling Nena kasama ang dalawang teenager nilang anak. Huling nakita ang pamilya 3 araw bago lumabas ang balita nang makita si Mang Ben na naglilinis ng bakuran nila isang hapon. Sa simula, inakala ng mga kapitbahay na nagbakasyon lang sila. Ngunit unti-unting lumago ang pagdududa nang manatiling sarado ang kanilang bahay nang walang anumang galaw sa loob. Ang ilaw sa beranda na karaniwang nakasindi tuwing gabi ay patay. Maging ang tunog ng telebisyon na kadalasang naririnig mula sa sala ay hindi na rin marinig. Isang kapitbahay, si Aling Vicky, ang nakaramdam ng kakaiba nang maamoy niya ang isang kakaibang amoy mula sa direksyon ng bahay kinagabihan. Agad niyang ipinagbigay-alam ito sa punong barangay at sa pulisya. Dumating ang mga pulis kinabukasan ng umaga upang magsagawa ng paunang pagsisiyasat. Ngunit lalong naging kakatwa ang sitwasyon nang matagpo ang nakakandado ang pinto mula sa loob at walang anumang senyales ng mga nakatira. Matapos makakuha ng pahintulot mula sa malapit na kamag-anak ng mga biktima, napagdesisyonan ng mga awtoridad na piliting buksan ang pinto upang malaman ang kalagayan sa loob. Pagpasok sa kusina, nakita ng mga pulis na maayos pa ang pagkakaayos ng ilang gamit. Mga plato sa hapagkainan, mga damit sa sampayan, at ang pitaka ng biktima na naiwan sa sala. Mukhang nagmamadaling umalis ang mga nakatira. Lumalim ang investigasyon nang makita ng mga pulis ang bakas ng bagong hukay na lupa malapit sa poso sa likod ng bahay. Nang lapitan, lalong lumakas ang matinding amoy. Agad na nilagyan ng pulisya ng PC ang lugar at tinawag ang forensic team. Maingat na isinagawa ang paghuhukay sa ilalim ng mga spotlight dahil nagsisimula ng dumilim. Ang mga residente sa paligid ay nakatanaw lamang mula sa malayo, may tensyon sa kanilang mga mukha at puno ng pagtataka. Pagkalipas ng ilang oras, nanahimik ang paligid. Huminto sandali sa trabaho ang mga pulis at nagkatinginan. Hindi nagtagal, isang miyembro ng rescue team ang nagbigay ng senyales sa komandante sa lugar. Agad na pinalawak ng pulisya ang area ng seguridad at pinagbawalan ang mga residente na lumapit. Nagsimulang magbulungan ang mga residente sa labas ng bakod, sinusubukang hulaan kung ano ang tunay na natagpuan sa loob ng poso. Samantala, kumalat na ang balita ng pagkawala ng pamilya sa lokal na media, hindi pa nagbibigay ng formal na pahayag ang pulisya. Ngunit ayon sa ilang source sa field, ang natagpuan sa poso ang nagbigay linaw sa misteryo ng pagkawala ng pamilyang ito. Lubos na nalungkot ang mga residenteng nakakakilala sa biktima. Hindi nila inakala na mangyayari ang ganoong karumal-dumal na pangyayari sa kanilang payapang komunidad. Habang papalalim ang gabi, mahigpit pa ring nakakabit ang police line sa paligid ng bahay. Lumabas-masok ang mga pulis dala ang ilang selyadong bag. Samantala, nagsimula nang dumating ang media upang magulat ng pinakabagong developments. Hindi pa inilalabas ng pulisya ang laman ng natagpuan sa poso. Ngunit mula sa ekspresyon ng mga opisyal, malinaw na may natagpuan silang lubhang nakakagulat. Natapos ang kabanatang ito sa patuloy na tensyon sa pinangyarihan. Naghihintay ang mga residente ng opisyal na pahayag mula sa pulisya. Habang ang misteryo tungkol sa kapalaran ng isang pamilya ay nagiwan pa rin ng malaking katanungan sa tahimik na gabi. Palalim na ang gabi nang tuluyang magdesisyon ang pulisya na ipagpatuloy ang page evacuate mula sa poso sa likod ng bahay ng nawawalang pamilya. Ang mga spotlight ay itinutok sa eksaktong punto ng paghuhukay na nagpapaliwanag sa kapaligiran na puno ng tensyon at takot. Ilang opisyal ang nakitang nakatakip ang ilong, samantala, dahan-dahang ibinaba ng forensic team na may kumpletong protective gear ang mga kagamitan sa loob ng poso. Bandang ika-11:25 ng gabi, biglang nanahimik ang lugar. Isang miyembro ng team mula sa loob ng poso ang nagbigay ng senyas gamit ang flashlight pataas. Agad na inutusan ng pulisya ang mga residente na nakapanood mula sa malayo na umatras pa. Hindi nagtagal, isang itim na body bag ang dahan-dahang inangat sa ibabaw. Narinig ang mga hiyaw ng takot at pinipigilang iyak mula sa pulutong. Lahat ng mata ay nakatuon sa bag. Ngunit hindi doon nagtatapos. Pagkalipas ng ilang sandali, muling ibinaba ng mga opisyal ang lubid sa loob ng poso at isa-isang inangat ang iba pang mga bag.
Mayroong kabuuang 4 na body bag na matagumpay na na-evacuate noong gabing iyon. Pareho ang bilang sa mga miyembro ng pamilyang naiulat na nawawala. Agad na kinumpirma ng pulisya na dadalhin ang mga natuklasan sa ospital ng pambansang pulisya para sa pagkakakilanlan. Si punong pulis ng Maynila, P. Colonel Jun Santos, na naroon sa lugar, ay nagbigay lamang ng maikling pahayag sa mga reporter. Natagpuan namin ang 4 na bangkay mula sa loob ng poso sa bahay ng mga biktima. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang proseso ng pagkakakilanlan. Hinihingi namin ang inyong panalangin at kooperasyon upang matagumpay na maisagawa ang investigasyon na ito, aniya na may seryosong mukha. Hindi napigilan ng mga residente sa paligid ang kanilang emosyon. Ilan sa kanila ang umiyak, lalo na ang mga nakakakilala sa pamilya ng mabuti. Isang kapitbahay na lalaki na nagngangalang Mang Tonyo ang nagsabi, "Madalas akong makipag-usap kay Mang Ben, ang padre de pamilya. Tahimik siyang tao, hindi kailanman nakikipagway kahit kanino. Hindi ko maisip na ganito ang magiging katapusan." Samantala, sinabi ng ilang residente na 2 gabi bago na iulat na nawawala ang pamilya, narinig nila ang mga ingay mula sa direksyon ng bahay ng biktima, tulad ng tunog ng bumabagsak na gamit at pagsasara ng pinto ng malakas. Ngunit dahil malalim na ang gabi noon, walang naglakas loob na lumapit. Tinutuntun ngayon ng pulisya ang posibilidad na may iba pang partido na sangkot sa pangyayaring ito. Ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, at mga investigador ay nagsagawa ng karagdagang pagsisiyasat sa pinangyarihan hanggang madaling araw. Sinuri ang mga bakas ng dugo, mga fingerprints, at mga CCTV footage mula sa mga kapitbahay. Mula sa paunang resulta, nakita ng pulisya ang bakas ng gulong ng motor at putikang sapatos sa likod ng bahay na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng suspek. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa rin natukoy ang pagkakakilanlan ng suspek. Nagsecure din ang mga opisyal ng ilang ebidensya tulad ng damit, cellphone, at isang pala na natagpuan sa paligid ng poso. Kinabukasan ng umaga, mahigpit pa ring nakakabit ang police line. Nagsimulang dumating ang media sa paligid ng bahay, habang patuloy na dumarating ang mga tao upang makita ang pinangyarihan. Nagsimulang kumalat ang mga espekulasyon sa mga residente. May nagsasabing ito ay sinadyang pagpatay. Mayroon ding nagdududa na motibo sa ekonomiya ang nasa likod ng trahedya. Ngunit ipinunto ng pulisya na lahat ng hinala ay susuriin pabatay sa resulta ng autopsy at karagdagang investigasyon. Hanggang sa paglabas ng balitang ito, nababalot pa rin ng kalungkutan at takot ang komunidad. Ang bahay na dating ordinaryo ay naging tahimik na saksi ng madilim na trahedya na nagpagulantang sa buong Maynila. Nangako ang pulisya na agad na ilalantad kung sino ang mastermind sa likod ng karumal-dumal na pangyayaring ito. Ngunit sa likod ng pangakong iyon, isang katanungan pa rin ang nakabitin sa hangin. Sino ang may kakayahang gawin ang ganoong kalupit na gawa at ano ang tunay na nangyari noong gabing nawawala ang pamilya? Kinabukasan ng umaga, malaki ang ipinagbago ng kapaligiran sa paligid ng pinangyarihan. Dose-dosenang residente ang dumating upang makita ang bahay ng pamilya ni Mang Ben na mahigpit na binabantayan ng mga awtoridad. Nakakabit pa rin ang police line sa paligid ng bahay. Samantala, sa likod, patuloy na nagtatrabaho ang identification team, sinusuri ang bawat detalye ng lupa sa paligid ng poso. Mahina pa ring naamoy ang matinding amoy na nagpapahirap sa ilang residenteng dumating, kaya't sandali lamang silang nanatili bago umalis na may maputlang mukha. Pagkatapos, inilabas ng forensic team mula sa Philippine National Police PNP ang paunang resulta ng pagsusuri. Mula sa 4 na bangkay na natagpuan, 3 sa mga ito ay kinumpirmang miyembro ng pamilya ang mag-asawa at ang anak na babae. Ngunit ang isa pang bangkay ay hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan. Agad na nagpataas ng pagtataka sa publiko ang impormasyong ito kung sino ang ika-4 na natagpuan kasama ng pamilya. Hindi pa nagbigay ng karagdagang impormasyon ang pulisya, ngunit sinabi ng internal source na posibleng kakilala ng mga biktima ang bangkay na iyon dahil walang matinding senyales ng paglaban sa lugar. Samantala, nagsagawa ang mga investigador ng pagsisiyasat sa paligid ng lugar kung saan nakatira ang mga biktima. Mula sa resulta ng pagsisiyasat, natagpuan nila ang bakas ng gulong ng motor na patungo sa isang maliit na kalsada sa likod ng bahay.
Nagawa rin ng pulisya na masecure ang CCTV footage mula sa tindahan malapit sa eskinita na nagpapakita ng isang taong may itim na jacket na lumabas mula sa direksyon ng bahay ng biktima noong gabing nangyari ang insidente bandang 11:00 ng gabi. Ang taong iyon ay nakitang may dalang malaking sako sa likod ng kanyang motor. Bagamat hindi malinaw ang kanyang mukha, naniniwala ang pulisya na ang footage na ito ay maaaring maging mahalagang susi upang matukoy ang suspect. Nagsimulang magkuwento ang ilang residente sa mga reporter. Isang kapitbahay na nagngangalang Aling Susan ang umamin na narinig niya ang sigaw ng anak na babae ng biktima noong gabing iyon. Akala ko noon ay normal lang na pag-aaway, pero nang malaman kong nawawala silang lahat, nagsisisi ako na hindi ako agad lumabas ng bahay, aniya na umiiyak. Ang pahayag na ito ng residente ay lalong nagpatibay sa hinala na nangyari ang insidente noong gabing huling nakita ang pamilya ni Mang Ben. Nagsimula na ring siyasatin ng pulisya ang background ng mga biktima. Mula sa resulta ng investigasyon, natuklasan na may kinakaharap na problema sa negosyo si Mang Ben sa kanyang business partner nitong mga nakaraang buwan. Nagpapatakbo sila ng maliit na negosyo sa materyales sa konstruksyon at ayon sa impormasyon, may ilang halaga ng pera na hindi pa nalulutas sa pagitan ng dalawang partido. Ngunit wala pa ring malakas na ebidensya na direktang tumutukoy sa hinalang iyon. Iginiit ng pulisya na bukas pa rin ang lahat ng posibilidad, kabilang ang personal at ekonomikong kadahilanan bilang pangunahing motibo. Samantala, mabilis na kumalat ang nakakagulat na balitang ito sa iba't ibang platform ng social media. Ang hashtag Trahedya sa Maynila at Nawawalang Pamilya ay naging trending sa X-Twitter Philippines. Nakiisa ang mga residente mula sa iba't ibang lugar sa pagpapahayag ng kanilang kalungkutan at pag-aalala sa pagdami ng mga kaso ng krimen na kinasasangkutan ng pamilya. Sa kabilang banda, nagsimulang magpakita ang ilang lokal na media account ng mga ligaw at hindi beripikadong teorya na nagpilit sa pulisya na agad na maglabas ng abiso na huwag magpakalat ng maling impormasyon na maaaring makahadlang sa proseso ng investigasyon. Sa tanghali, nagsagawa ang Regional Director ng PNP sa NCR National Capital Region ng maikling press conference. Sinabi niya na mula sa resulta ng SOCO, nakita namin ang malakas na indikasyon ng karahasan bago itinapon ang mga biktima sa poso. Patuloy pa ring nagtatrabaho ang forensic team upang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Samantala, tinutugis ng mga investigador ang isang tao na nakunan ng CCTV sa paligid ng lugar. Ang pahayag na ito ay nagpatunay na ang kasong ito ay hindi aksidente, kundi isang sadyang krimen na pinlano ng maayos. Pagpapalit ng hapon, nagsimulang dumating ang ilang bulaklak sa harap ng bahay ng mga biktima bilang pakikiramay. Nagsindi ng kandila ang mga residente sa harap ng bakod ng bahay na nanalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng pamilya ni Mang Ben. Ngunit sa likod ng kalungkutan, nanatili ang anino ng misteryo. Sino ang taong nakasuot ng itim na nakunan ng kamera? At bakit ang isa sa 4 na bangkay ay hindi pa rin natukoy ng may katiyakan? Nagpasimula ang investigasyon ng bagong kabanata upang ilantad ang pagkakakilanlan ng salarin at alamin ang motibo sa likod ng trahedya na nagpahimbing sa buong Maynila noong gabing iyon. Muling bumalot ang gabi sa Maynila nang magdesisyon ang mga investigador na ipagpatuloy ang pagsusuri sa mga saksi sa paligid ng pinangyarihan. Ang bahay ng pamilya ni Mang Ben ay binabantayan na ngayon ng 24 oras at ang bawat sulok ay nilagyan ng karagdagang security camera. Nagdala rin ang pulisya ng mga asong tagahuli upang siyasatin ang posibleng ruta ng pagtakas ng salarin. Mula sa paunang resulta, huminto ang mga asong tagahuli sa isang bakanteng lote na may layong halos 200 metro mula sa bahay ng mga biktima. Doon, natagpuan ang mga natirang sunog na tela at sapatos na bahagyang nasunog. Agad na iniugnay ang natagpuan sa isa sa mga naunang ebidensya, ang bakas ng putikang sapatos sa likod ng bahay ng biktima. Kinumpirma ng mga opisyal na ang pattern ng talampakan ng nasunog na sapatos ay katulad ng bakas na natagpuan sa pinangyarihan. Ngunit ang pinakanakakagulat, sa paligid ng mga natirang sunog ay natagpuan din ang piraso ng itim na jacket na may logo ng isang repair shop na kilala ng ilang residente sa paligid. Ang logo na iyon ay tumutukoy sa isang maliit na repair shop
kung saan dating nagtatrabaho si Mang Ben bago nagbukas ng sariling negosyo. Agad na pinuntahan ng mga investigador ang repair shop kinabukasan ng umaga. Ang may-ari ng repair shop, isang lalaking nasa edad na nagngangalang Mang Ruben, ay mukhang kinakabahan nang dumating ang pulisya. Matapos ang ilang oras na pagsusuri, inaresto ng pulisya ang isa sa mga empleyado ng repair shop na nagngangalang June, 28 taong gulang, na sinasabing nakatrabaho ni Mang Ben sa proyekto ng materyales sa konstruksiyon. Ngunit ang kanilang relasyon ay nagtapos ng masama. Narinig pa nga ng mga residente sa paligid na nagtalo sila ng matindi 2 linggo bago nawala ang pamilya ni Mang Ben. Nang kumpirmahin, nagbigay lamang ng maikling pahayag ang punong pulis ng Maynila. Nakulong na namin ang isang saksi na pinaghihinalaang may kaugnayan sa biktima. Iniimbestigahan pa rin namin ang kanyang katayuan. Sa ngayon ay hindi pa kami makapagbigay ng konklusyon. Ngunit para sa mga residente sa paligid, ang pag-aresto kay June ay nagdagdag ng paniniwala na ang trahedyang ito ay may kaugnayan sa paghihiganti o hindi pa natatapos na usaping negosyo. Ilang source sa field ang nagsabi na nakita si June sa paligid ng bahay ng mga biktima 2 araw bago nangyari ang insidente. Dumating siya sakay ng parehong motor na nakuna ng CCTV, isang itim na automatic motor na may sako sa likod. Nang suriin, umamin si June na pumunta siya sa bahay ng mga biktima upang pag-usapan ang utang, ngunit itinanggi niya ang anumang pagkakabahagi sa pagkawala ng pamilya ni Mang Ben. Sa kabila nito, natagpuan ng pulisya ang bakas ng dugo sa loob ng trunk ng kanyang motor at ipinakita ng paunang pagsusuri na ang dugo ay posibleng galing sa tao. Ang mga residente na dating manonood lamang ay nagsisimula ng maging balisa. Nagtitipon sila tuwing gabi sa Posoronda upang pag-usapan ang mga developments ng kaso na lalong lumalala. Marami ang hindi makapaniwala na si June, nakilala sa kanyang pagiging tahimik, ay maaaring masangkot sa ganitong kalupit na pangyayari. Ngunit ang ilan ay nag-iisip na ang usaping pera ay maaaring magpabago sa isang tao, lalo na kung kasama na ang paghihiganti at kawalan ng pag-asa. Samantala, matagumpay na natukoy ng forensic team ang ika-4 na bangkay na natagpuan kasama ng pamilya ni Mang Ben. Ipinakita ng resulta ng DNA na ang taong iyon ay isang lalaking nagngangalang Oscar at 32 taong gulang, dating kasamahan ni June na umalis sa repair shop 3 buwan na ang nakalipas. Agad na binago ng katotohanang ito ang direksyon ng investigasyon. Si Oscar ba talaga ang salarin o biktima lamang na nasangkot sa madugong pangyayaring ito? Ang balita ng pagkatuklas sa pagkakakilanlan ay nagdulot ng bagong spekulasyon. Nagdududa ang pulisya na may malaking hidwaan sa pagitan ni June, Oscar at Mang Ben. Pinaghihinalaang ang gabing nangyari ang insidente ay ang oras kung saan sila nagkita upang ayusin ang problema. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang pagkikita na iyon ay nauwi sa isang nakamamatay na trahedya. Pagpapalit ng gabi, muling sinuyod ng mga awtoridad ang paligid ng bahay at ang bakanteng lote na pinaghihinalaang pinagtataguan ng salarin ng mga ebidensya. Natagpuan nila ang isang kutsilyo sa kusina na may bahid ng dugo at isang resibo ng transaksyon ng materyales sa konstruksyon na may lagda na kahawig ng kay June. Unti-unting nagiging malinaw ang mga pahiwatig, ngunit wala pa ring opisyal na pahayag kung sino talaga ang mastermind sa pagpatay na ito. Sa kabilang banda, nagsimula nang dumating ang malaking pamilya ng mga biktima mula sa labas ng Maynila upang sunduin ang mga bangkay at humingi ng katarungan. Sumabay ang mga histerikal na iyak sa proseso ng paglilibing. Samantala, naghihintay pa rin ang mga tao sa isang bagay na hindi pa nasasagot. Nahuli na ba ang salarin o malaya pa ring gumagala sa labas, nagtatago ng isang mas nakakatakot na lihim kaysa sa mga nabunyag na? 1 linggo na ang lumipas mula nang lumabas ang trahedyang nagpagulantang sa mga residente ng Maynila. Bagamat tinanggal na ang police line, ang kapaligiran sa paligid ng bahay ng pamilya ni Mang Ben ay nababalot pa rin ng kalungkutan at takot. Ayaw dumaan ng mga residente sa harap ng bahay na iyon tuwing gabi. Ang mahinang ilaw sa kalye ay nagdagdag ng nakakatakot na pakiramdam tuwing humahampas ang hangin sa bakuran na ngayon ay tahimik at natatakpan ng tuyong dahon. Sa kabilang banda, patuloy na nagtatrabaho ang mga investigador nang walang pagod. Matapos suriin ang mahigit 20 saksi, kabilang ang mga empleyado ng repair shop kung saan nagtatrabaho si June, sa wakas ay nagsimulang lumabas ang katotohanan.
Sa ika-8 araw ng investigasyon, opisyal na kinilala ng pulisya si June bilang pangunahing suspek. Ang desisyon na iyon ay ginawa matapos ang sunod-sunod na ebidensya ng forensic. Ang resulta ng DNA test at ang CCTV footage ay nagpatibay sa hinala na si June ay nasa pinangyarihan noong gabing nangyari ang pagpatay. Sa paunang interogasyon, mariing pinaninindigan ni June na wala siyang alam tungkol sa pagkamatay ng pamilya ni Mang Ben. Ngunit nang ipakita ng mga investigador ang larawan ng nasunog na jacket na natagpuan sa bakanting lote at ang bakas ng dugo sa kanyang motor, nagsimula siyang maging balisa. Matapos ang 4 na oras ng matinding pagsusuri, sa wakas ay inamin ni June ang bahagi ng kanyang pagkakabahagi. Bagamat may pabalibaliktad na kwento, umamin siya na pumunta siya sa bahay ni Mang Ben noong gabing iyon kasama ang isang taong nagngangalang Oscar, dating kasamahan sa repair shop, na sinabi niyang may mas malaking problema sa biktima. Ayon kay June, ang dalawa ay nagplano na singilin ang pera mula sa benta ng materyales sa konstruksyon na halos 2,000 na hindi pa nababayaran. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang tumanggi si Mang Ben na magbayad at nagkaroon ng matinding pagtatalo. Iginiit ni June na hindi niya layunin na manakit, ngunit naging emosyonal si Oscar at inatake si Mang Ben. Lumala ang sitwasyon hanggang sa nagkaroon ng pag-aaway sa kusina. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni June na matapos ang pangyayari, nagpanik si Oscar at nagpa siya na itago ang lahat, kabilang ang asawa at mga anak ng biktima na nakasaksi sa pangyayari. Ngunit binaliktad ang sitwasyon. Sinasabing nadula si Oscar malapit sa poso habang sinusubukang ilipat ang katawan ng biktima at namatay sa lugar. Si June na takot ay tuluyang tumulong sa paghila ng lahat ng katawan sa loob ng poso, tinakpan ng lupa, saka sinunog ang ilang gamit sa bakanting lote bago tumakas sakay ng kanyang motor. Bagamat mukhang maayos ang paggamin na iyon, hindi agad naniwala ang pulisya. Ipinakita ng ilang ebidensya sa pinangyarihan ang mga senyales na mas maingat na pinlano ang mga gawain kaysa sa sinabi ng suspek. Isa sa mga ito ay ang pagkatuklas ng resibo ng pagbili ng gasolina at plastic rope 2 araw bago nangyari ang insidente sa pangalan mismo ni June. Ang mga gamit na iyon ay pinaghihinalaang ginamit upang sunugin at itali ang mga biktima. Bukod pa rito, ipinakita ng resulta ng autopsy ang mga sugat mula sa matulis na bagay at mga bakas ng tali sa leeg na nagpapahiwatig na sadyang ginawa ang karahasan. Ang hepe ng Public Information Office ng PNP, Brig General Mario Reyes, sa isang press conference ay nagsabi, "Mula sa mga ebidensya na mayroon kami, pinaghihinalaan namin na inihanda na ng salarin ang plano ilang araw bago pa man. Ang pangunahing motibo ay may kaugnayan sa problema sa utang at personal na paghihiganti. Gayunpaman, patuloy pa rin ang investigasyon. Samantala, hirap na hirap ang mga residente sa paligid na pigilan ang kanilang emosyon. Ilan sa kanila ay pumunta pa sa presinto upang siguraduhin na talagang nakakulong ang salarin. Gusto lang namin ng kapayapaan ulit, sir. Ayaw namin na mangyari ang ganito sa aming komunidad," sabi ni Mang Herman, ang punong barangay sa lugar, na may matigas ngunit malungkot na tono. Malawakang tinutukan ng national media ang kasong ito. Ipinakita ng mga news report ang footage ng kapaligiran sa bahay ng mga biktima at ang mukha ng suspek habang dinadala sa police mobile na nakayuko ang ulo. Nagkaroon din ng maraming komento ang mga netizen, humihingi ng pinakamabigat na parusa para sa salarin. Ngunit sa gitna ng atensyon ng publiko, inilabas ng pulisya ang isang bagong katotohanan na hindi pa nasasabi noon. Ipinakita ng resulta ng digital forensic examination na may mensahe ng pagbabanta na ipinadala ni June sa biktima 2 araw bago nangyari ang insidente. Ang mensahe na iyon ay maikli ngunit nakakatakot. "Kung hindi lalabas ang perang iyon ngayong linggo, pupuntahan kita sa gabi at matatapos ang lahat." Ang impormasyong ito ay nagpatibay sa hinala na ang pagpatay ay ginawa ng may buong kamalayan at layunin. Ngunit para sa mga residente, isang katanungan pa rin ang hindi masagot. Ano ang tunay na nangyari sa huling sandali bago ang trahedya at may iba pa bang sangkot sa madugong pangyayaring ito na nagpatigil sa buong Maynila? Sa ika-10 araw matapos ang pagkakakilanlan ng suspek, muling nagulat ang publiko sa bagong development na inilabas ng pulisya. Sa gitna ng patuloy na pagsusuri kay June, natuklasan ng mga investigador ang isang katotohanan na mas komplikado kaysa sa simpleng motibo ng utang.
Ang investigasyon ngayon ay tumutukoy sa hinala ng personal na relasyon na kinasasangkutan ng asawa ni Mang Ben, si Aling Nena, na naging isa sa mga pangunahing dahilan ng trahedyang ito. Ayon sa internal source ng pulisya na ayaw magpabanggit ng pangalan, matagal nang magkakilala sina June at Aling Nena mula pa noong magkasama silang nagtatrabaho sa repair shop kung saan dating kumita si Mang Ben. Ang relasyon ng dalawa ay sinasabing naging malapit kahit bago pa man magpakasal si Aling Nena kay Mang Ben. Matapos huminto si Aling Nena sa trabaho at nagtuon sa pag-aasikaso ng bahay, nanatili ang kanilang komunikasyon ng palihim sa pamamagitan ng text messages. Sa simula, ang relasyon ay mukhang simpleng nostalgia lamang. Ngunit mula sa resulta ng digital forensic ng mga cellphone na kinumpiska ng pulisya, natagpuan ang dose-dosenang personal na mensahe na puno ng emosyon at paninibugho mula kay June kay Aling Nena. Ipinapakita pa nga ng ilang mensahe na lumala ang kanilang relasyon matapos putulin ni Aling Nena ang komunikasyon at pinili na magtuon sa kanyang pamilya. Isa sa mga huling mensahe mula kay June ay nagsasaad, "Akala mo makakalimutan mo na lang lahat. Alam ko kung nasaan ka, Nena." Ang katotohanang ito ay lubos na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Naniniwala ngayon ang pulisya na ang motibo ng pagpatay ay hindi lamang dahil sa paghihiganti sa ekonomiya, kundi pati na rin sa personal na paghihiganti at emosyon na hindi makontrol. Mula sa resulta ng pagsusuri, sa wakas ay umamin si June na mayroon nga siyang damdamin para kay Aling Nena at nakaramdam ng pagtataksil nang magpakasal si Aling Nena kay Mang Ben. Gayunpaman, patuloy niyang iginiit na noong gabing nangyari ang insidente, wala siyang intensyon na pumatay ng sinuman. Ang kronolohiya ng gabing nangyari ang insidente ay nagsisimula ng maging mas malinaw. Batay sa resulta ng investigasyon, dumating si June sa bahay ni Mang Ben hindi lamang upang maningil ng utang, kundi upang humingi ng paliwanag mula kay Aling Nena. Nagsimula ang matinding pagtatalo ng subukang mamagitan ni Oscar, na kasama noon ni June, ngunit nasangkot lamang sa kaguluhan. Sa isang sitwasyon ng pagkapanik, pinalo ni June si Mang Ben ng matulis na bagay habang sumisigaw si Aling Nena ng histerikal. Ang iyak ng mga bata ay lalong nagpakalat ng kaguluhan hanggang sa nauwi ang lahat sa trahedya noong gabing iyon. Ipinakita ng resulta ng autopsy na namatay sina Aling Nena at ang dalawa niyang anak dahil sa physical violence. Samantala, si Mang Ben ay nagtamo ng matinding sugat sa ulo dahil sa malakas na paghampas. Ang lahat ng bangkay ay pagkatapos ay inilagay sa loob ng poso upang burahin ang mga bakas ayon sa pag-amin ng suspek. Ngunit isang bagay ang lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na sadyang pinlano ang gawaing ito. Ang pagkatuklas ng isang piraso ng papel na may nakasulat na address ng bahay ng mga biktima at ang petsa ng insidente sa loob ng jacket ni June. Ang sulat na iyon ay mukhang personal na tala na inihanda ilang araw bago pa man nangyari ang insidente. Sinisiyasat din ngayon ng pulisya kung may iba pang partido na nakakaalam ng plano ni June. Ilan sa kanyang mga kasamahan sa trabaho ang umamin na narinig nilang sinabi ni June na kung hindi siya magbabayad, pupuntahan ko na rin ang bahay niya. Ngunit walang sino man ang nag-akala na ang banta na iyon ay magkakatotoo. Ang Regional Director ng PNP sa NCR, sa pinakabagong press conference, ay nagsabi na ang motibo ng kasong ito ay lalong nagiging malinaw. Mayroong mga elemento ng personal na paghihiganti, emosyon at problema sa pananalapi na nagsama-sama. Umamin na ang salarin sa karamihan ng kanyang mga gawa. Agad naming isusumite ang mga dokumento sa piskal. Sumabog ang reaksyon ng publiko. Ang kasong ito ay naging mainit na usapan sa social media na nagdulot ng galit ng publiko sa mga gawaing itinuturing na hindi makatao. Maraming netizen ang tumukoy sa kasong ito bilang isang trahedya ng bulag na pag-ibig at madugong paghihiganti sa Maynila. Samantala, tinanggihan ng malaking pamilya ng mga biktima ang ideya na may lihim na relasyon si Aling Nena. Naniniwala sila na ang mga mensahe sa cellphone ay manipulasyon lamang ni June upang bigyang katwiran ang kanyang sariling gawa. Ngayon, sa likod ng rehas, si June ay sinasabing madalas malungkot at bihira magsalita. Ngunit naniniwala ang mga investigador na may isa pang bagay na hindi pa niya inilalabas. Ang posibilidad na may iba pang taong tumulong matapos ang insidente. Isang bagong pangalan ang sinasabing lumitaw sa investigasyon.
isang taong pinaghihinala ang tumulong kay June na alisin ang mga ebidensya noong gabing nangyari ang insidente at tinutugis ngayon ng mga awtoridad. Hindi pa tapos ang kasong ito. Sa likod ng paikot-ikot na paggamin, mayroon pa ring isang layer ng misteryo na hindi pa nabubunyag. Sino talaga ang anino na naroon noong gabing iyon at ang lahat ba ay talagang nagtatapos lamang sa isang salarin? Sa ika-14 na araw ng investigasyon, ang publiko na nag-akalang halos tapos na ang kaso ng pamilya ni Mang Ben sa pagkakakulong ng dalawang suspek ay muling nagulat sa bagong development. Matapos muling suriin ang CCTV footage at ang data ng cellphone ng suspek, natuklasan ng pulisya ang malakas na indikasyon na mayroong pangalawang tao na tumulong kay June noong gabing nangyari ang pagpatay. Ipinakita ng CCTV footage mula sa maliit na kalsada sa likod ng bahay ng mga biktima ang dalawang magkaibang anino na dumaan sa loob lamang ng 2 minuto. Isa sa mga ito ay malinaw na si June na nakasakay sa kanyang itim na automatic na motor. Samantala, ang pangalawang tao ay nakitang may dalang malaking bag at nakasuot ng madilim na jacket na walang helmet. Agad na tinunto ng mga investigador kung sino ang taong iyon. Mula sa pagsubaybay sa signal ng cellphone, natuklasan na noong gabing nangyari ang insidente, ang numero ni June ay nakipag-ugnayan sa isa pang numero ng mahigit 17 minuto, eksaktong 5 oras, bago nangyari ang trahedya. Ang numerong iyon ay nakarehistro sa pangalan ni Benjo Alcantara, matagal ng kasamahan ni June na kilalang madalas tumulong sa trabaho sa repair shop at mga proyekto sa materyales sa konstruksiyon. Agad na kumilos ang pulisya. 2 araw pagkatapos, nahuli si Benjo sa kanyang inuupahang bahay sa lugar ng Sampaloc, halos 15 kilometers mula sa pinangyarihan. Nang arestuhin, mukhang kalmado si Benjo at hindi lumaban. Ngunit maputla ang kanyang mukha. Sa loob ng kanyang bahay, natagpuan ng pulisya ang ilang nakakagulat na ebidensya, isang plastic sack na naglalaman ng duguan na damit, isang pares ng rubber gloves, at isang malaking screwdriver na may tuyo ng bahid. Ang pinakanakakagulat, sa loob ng maliit na bag ni Benjo ay natagpuan ang mga alahas na ginto at relo na kinilalang pag-aari ng mga biktima. Nang interogahin, sa simula ay umamin si Benjo na tumulong lamang siya sa pagdadala ng gamit sa kahilingan ni June nang hindi nalalaman kung ano ang tunay na nangyari. Ngunit ang presyo ng mga investigador at ang resulta ng forensic ay nagpilit sa kanya na hindi na makatanggi. Matapos ang mahigit 6 na oras ng pagsusuri, sa wakas ay umamin si Benjo na tumulong siya sa pagtatakip ng bakas ng pagpatay. Sa kanyang pag-amin, inilantad ni Benjo na tinawagan siya ni June noong gabing iyon sa isang sitwasyon ng pagkapanik, humihingi ng tulong upang linisin ang isang kaguluhan. Nang dumating sa bahay ni Mang Ben, umamin si Benjo na nakita niya ang 3 bangkay na nakahandusay ng walang buhay sa kusina at si June na nakaupo ng nakapako sa sahig na may duguan na mga kamay. Umamin si Benjo na takot siya, ngunit tumulong pa rin dahil sa takot na isasama siya ni June sa problema. Tumulong siya sa pagdadala ng mga bangkay sa poso sa katinakpan ng lupa. Matapos iyon, dinala niya ang ilang gamit ng mga biktima upang ang lugar ay mukhang pagnanakaw. Hindi ko kayang tanggihan, sabi ni Benjo na nanginginig ang boses sa harap ng mga investigador. Ngunit may iba pang bagay na lalong nagpakumbinsi sa pulisya na ang pangyayaring ito ay hindi ganap na biglaan. Mula sa resulta ng digital forensic examination sa cellphone ni June, natagpuan ang plano ng pagkikita nila ni Benjo 2 araw bago nangyari ang insidente. Sa text message na naibalik mula sa system, isinulat ni June, "Dalhin mo ang sasakyan mo ngayong gabi. Huwag kang magtanong ng marami, tulungan mo lang akong ayusin ang natitira." Ang salitang natitira ay naging susi na nagpapaduda sa mga investigador na ang gawaing ito ay nauna ng binalak, kabilang ang papel ni Benjo na pinaghihinalaang alam na may mangyayaring karahasan. Ngayon, kinasuhan ng pulisya si Benjo ng kasong murder at kasabwat sa pagtatanggal ng bakas ng krimen na ang parusa ay kasing bigat ng pangunahing salarin. Samantala, muling nagulantang ang mga residente ng Maynila sa mga bagong katotohanang ito. Hindi nila inakala na sa likod ng kasong ito ay may 2 salarin na nagtulungan na may magkahalong motibo sa pagitan ng paghihiganti, pag-ibig at kawalan ng pag-asa. Sa social media, tinukoy ng mga netizen ang kasong ito bilang trahedya ng madugong poso na naging trending sa loob ng ilang araw.
Muling pumunta ang malaking pamilya ng mga biktima sa Camp Crame upang siguraduhin na ang dalawang suspek ay mahatulan ng pinakamataas na parusa. Hindi namin gusto na isa lang ang mahuli. Lahat ng sangkot ay dapat hatulan ng habambuhay na pagkakakulong o kamatayan, sabi ng kapatid ng yumaong si Mang Ben na malakas ang boses sa harap ng kamera. Samantala, sa kulungan, nagsimulang magpakita ng senyales ng pagsisisi si Benjo. Umiyak siya ng suriin ulit, sinabing hindi niya inakala na ang gabing iyon ay mauuwi sa pagpatay. Ngunit nananatili ang malaking pagdududa ng mga investigador dahil mula sa pagsusuri ng komunikasyon, may isa pang numero na nakakonekta sa cellphone ni Benjo pagkatapos mismo ng insidente at hindi pa nalalaman kung sino ang may-ari ng numerong iyon. Hindi pa tapos ang kasong ito. Sa likod ng dalawang salarin na nahuli na, naniniwala ang pulisya na mayroon pa ring ikatlong mastermind na posibleng nagplano ng lahat mula sa malayo. Isang taong hindi pa lumalabas, ngunit ang anino ay nagsisimula ng maamoy. Sa ika-18 araw ng investigasyon, nang akalain ng publiko na halos tapos na ang misteryo ng trahedya ng pamilya ni Mang Ben sa pagkakakulong ng dalawang salarin, muling inihayag ng Philippine National Police PNP ang isang nakakagulat na katotohanan. Mula sa resulta ng digital forensic at mga transaksyon sa pananalapi, natuklasan ng mga investigador ang isang misteryosong paglilipat ng pera sa account ni na June at Benjo ilang araw bago nangyari ang pagpatay. Ang halaga ay hindi maliit. Umabot sa 250,000 pesos. Ang paglilipat ay ginawa ng isang taong nagngangalang Mr. Fred Panganiban, isang maliit na negosyante na kilala rin bilang nagbigay ng kapital para sa proyekto ng materyales sa konstruksyon na dating pinatakbo ni Mang Ben. Ang mga investigador na sa simula ay nagduda na si Mr. Fred ay kasamahan lamang sa negosyo ay nakatuklas ng mas malalim na bagay. Batay sa mga financial report, ang proyekto sa pagitan ni Mang Ben at Mr. Fred ay nabigo isang taon bago na nagdulot ng pagkalugi ng milyon-milyon. Sinasabing tumanggi si Mang Ben na managot dahil sa tingin niya ay minanipula ni Mr. Fred ang presyo ng mga materyales. Ang pagtatalo na iyon ay humaba. Lumala ang kanilang relasyon at sinasabing madalas na pinagbabantaan ni Mr. Fred na sisirain ang buhay ni Mang Ben. Nang suriin ng pulisya sina June at Benjo ng magkahiwalay, sa wakas ay umamin ang dalawa na si Mr. Fred ang nagplano ng lahat. Sinasabing nangako siya ng 300,000 pesos kay June kung handa itong takutin si Mang Ben upang ibalik ang dating pera. Si Benjo ay hinikayat sa huli na may pangakong 50,000 pesos upang tumulong sa paglilinis ng lugar. Ngunit ayon sa pag-amin ni June, ang utos ni Mr. Fred ay hindi lamang tungkol sa pananakot. Sinabi niya na sinabi ni Mr. Fred na kung hindi magbabayad si Mang Ben, patigilin mo siyang magsalita. Huwag mong hayaang magsumbong sa pulis. Mula dito, nagsimulang maniwala ang pulisya na si Mr. Fred ang pangunahing utak ng sinadyang pagpatay. Pagkatapos ay ipinatawag ng mga investigador si Mr. Fred para sa pagsusuri, ngunit hindi siya lumitaw at natuklasang nawawala mula sa bahay 2 araw bago ang pagkakakilanlan kay Benjo bilang suspek. Agad na nagsagawa ang pinagsamang team ng PNP ng pagtugis hanggang sa rehiyon ng Southern Luzon matapos makatanggap ng impormasyon na nakita si Mr. Fred sa terminal ng bus sa Laguna. Habang patuloy ang pagtugis, muling nagulantang ang publiko sa paglabas ng recording ng boses na pinaghihinalaang mula sa tawag sa telepono sa pagitan ni na Mr. Fred at June ilang oras bago nangyari ang pagpatay. Sa recording na tumagal ng 62 segundo, narinig ang boses ng isang matandang lalaki na may malakas na punto na nagsasabi, "Tandaan, huwag mong pabayaang mabigo ulit. Kung takot ka, huwag kang umuwi. Pero kailangan matapos ang usaping iyon ngayong gabi." Ang mga salitang iyon ay naging matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang pangyayari noong gabing iyon ay hindi kusang loob, kundi isang pagpapatupad ng utos. Sa wakas ay matagumpay na nahuli ng PNP si Mr. Fred sa isang inuupahang bahay sa lugar ng Cavite matapos ang 4 na araw na pagtugis. Nang arestuhin, sinubukan niyang tumakas sa likod na pinto. Ngunit nagawa siyang kontrolin ng walang matinding paglaban. Sa loob ng bahay, natagpuan ng pulisya ang 180,000 pesos cash, isang cellphone na ginamit upang magpadala ng mga instruksyon, at isang piraso ng papel na may lagda ni na June at Benjo na naglalaman ng pangako na tatapusin ang trabaho
na may kapalit na bayad matapos mahuli si Mang Ben. Sa press conference na ginanap sa Camp Crame, matigas na sinabi ng regional director, kinumpirma namin ngayon na may 3 pangunahing suspek. Si June bilang ang nagpatupad, si Benjo bilang ang katulong, at si Mr. Fred bilang ang mastermind ng pagpatay. Ang mga ebidensya ng paglilipat ng pera, ang recording ng boses, at ang pag-amin ng 2 salarin ay nagpapatibay sa pagkakabahagi ni Mr. Fred. Muling nagtipon ang mga residente sa bakuran ng Camp Crame. Ang ilan ay humihingi na hatulan ng kamatayan ang 3. Ipinakita ng national media ang mukha ng 3 suspek na magkatabi na may naratibo ng trahedya ng madugong poso, paghihiganti, pera, at pag-uudyok na nagdulot ng kamatayan. Ngunit sa likod ng atensyon ng publiko, lumabas ang isang karagdagang katotohanan na hindi rin gaanong nakakagulat. Mula sa resulta ng karagdagang investigasyon, natuklasan na sina Mr. Fred at Aling Nena, ang asawa ni Mang Ben, ay nagkaroon ng personal na relasyon sa trabaho na mas malapit kaysa sa simpleng usaping proyekto. Ilang taon na ang nakalipas, tumulong si Mr. Fred na magbukas ng maliit na tindahan para kay Aling Nena sa pamilihang bayan ng Maynila bago magsara ang negosyong iyon dahil sa pagkalugi. Nagdududa ang pulisya na mayroon pa ring paghihiganti at paninibugho si Mr. Fred sa pamilya ni Mang Ben na itinuring niyang nagtaksil sa kanya. Ngayon, nagsisimula ng magkonekta ang lahat ng piraso ng puzzle, ngunit isang malaking katanungan pa rin ang nananatili. Sina June at Benjo ba ay talagang mga utusan lamang o mayroon silang iba pang personal na dahilan na nagpilit sa kanila na isagawa ang madugong plano na iyon? Patuloy ang investigasyon habang ang 3 suspek ay nakakulong na ngayon sa magkahiwalay na selda. Sa labas ng rehas, iniisip pa rin ng mga residente ng Maynila ang amoy ng basa-basang lupa mula sa poso na naging tahimik na saksi ng trahedya ng pamilya ni Mang Ben. Isang pangyayari na nagbukas ng pinakamadilim na bahagi ng paghihiganti ng tao. Isang buwan na ang lumipas mula nang mahuli si Mr. Fred, ang kapaligiran sa korte ng Quezon City ay naging tensyonado. Sa wakas ay ginanap na ang unang pagdinig sa kaso ng trahedya ng madugong poso. Daan-daang residente ang nagsiksikan sa bakuran ng korte. Ang ilan ay may dalang poster na may nakasulat na katarungan para sa pamilya ni Mang Ben at hukuman ng kamatayan ang mga pumatay. Mahigpit ang pagbabantay ng pulisya sa bawat pasukan upang matiyak na magiging ligtas at maayos ang proseso ng paglilitis. Sa loob ng silid ng korte, tahimik at tensyonado ang paligid. Ang mga hukom na pinamumunuan ng punong hukom na si Ginang Liza Ramirez ay pumasok sa silid na may matigas na mukha. Walang ibang tunog maliban sa tiktak ng orasan sa dingding na umalingaw-ngaw sa malaking silid. Nakatayo ng sunod-sunod ang 4 na akusado. Si Mr. Fred sa dulo na may malamig na tingin. Nakayuko si June nang hindi naglakas loob na tumingin kahit kanino. Si Benjo ay mukhang maputla at paminsan-minsan ay nag-cruise ng kanyang mukha na nanginginig ang mga kamay. Samantalang si Oscar ay kinagat ang kanyang labi, pula ang mga mata na pinipigilan ang luha. Binasa ng piskal ang sakdal ng malakas. Ang 3 akusado ay kinasuhan ng pagpatay na sinamahan ng pagiging kasabwat sa pagpapatupad ng krimen. Sinabi ng piskal na pinlano ni Mr. Fred ang pagpatay na ito na may intensyong alisin si Mang Ben. Samantalang sina June at Benjo ay sumunod sa kanyang utos para sa pera. Ngunit nagbago ang kapaligiran sa korte nang ipakita ng piskal ang CCTV footage at ang bagong resulta ng digital forensic na hindi pa nailalabas sa publiko. Sa footage na tumagal ng 2 minuto, nakita sina June at Benjo na dumating sa bahay ng mga biktima na may dalang 2 maliit na galon ng gasolina, plastic rope at isang malaking puting sako. Nakatakip ang kanilang mga mukha ng maskara. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita na namatay ang lahat ng ilaw sa bahay ng mga biktima. 2 oras pagkatapos, lumabas si June na may ibang damit at may dalang bag. Narinig ang mga hiyawan at iyak sa silid ng korte. Hindi na napigilan ng pamilya ng mga biktima ang kanilang emosyon. Ang sama-sama ninyo, sigaw ng isang kamag-anak ni Mang Ben bago pinakalma ng mga security guard. Binasa ng piskal ang ebidensya ng transaksyon sa pananalapi na nagpapakita na 2 araw matapos ang insidente, nagpadala si Mr. Fred ng karagdagang 50,000 pesos sa account ni Benjo na may paliwanag para sa paglalakbay. Ang paglilipat ay ginawa hindi nagtagal bago nawala si Mr. Fred sa Laguna.
Ang ebidensyang ito ay nagpapatunay na hindi lamang nag-utos si Mr. Fred, kundi nagbayad din para sa pagtatanggal ng bakas ng krimen. Sa kanyang testimonya, umiyak si Benjo sa harap ng hukom. Umamin siya na nagsisisi at kinumpirma ang lahat ng pahayag ng piskal. Sinabi niya na si Mr. Fred ang nagplano ng lahat, maging ang oras ng pagpapatupad. Mahina ang sabi ni Benjo. Natatakot ako, pero sinabi niya na kung hindi ako tutulong, aalisin din ako. Gusto ko lang makaligtas noon. Ngunit ang testimonya ni Benjo ay nagdulot ng kaguluhan sa silid ng korte nang idinagdag niya ang isang pangungusap. Pero narinig ko rin si June na nakikipag-usap sa sarili niya noong gabing iyon. Sinabi niya na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa kanya na kumuha ng isang bagay mula sa akin. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa silid ng korte. Lahat ng mata ay nakatuon kay June na biglang mas lalong yumuko. Agad na matalim ang tingin ng piskal sa kanya. Ang pangungusap na iyon ay tila nagpapatunay na si June ay mayroon ngang personal na motibo, hindi lamang dahil sa bayad, kundi dahil sa damdamin para kay Aling Nena, ang asawa ng biktima. Pagkatapos ay nagpa siya ang hukom na ipagpaliban ang pagdinig para sa pagtawag ng karagdagang saksi, kabilang ang 2 opisyal ng forensic laboratory at isang criminal psychologist mula sa Camp Crame upang suriin ang pag-uugali ng mga akusado. Bago matapos ang pagdinig, nagbigay ng maikling pahayag ang pamilya ng mga biktima sa harap ng media. Hindi kami titigil hanggat hindi sila lahat nakakakuha ng karampatang parusa. Walang kapatawaran para sa mga kumuha ng buhay ng aming pamilya, sabi ng kapatid ng biktima na nanginginig ang boses. Sa labas ng gusali ng korte, lalong uminit ang kapaligiran. Ipinakita ng national media ang pinakabagong developments. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng mga residente ng Maynila ang takbo ng pagdinig na parang nanonood ng isang tunay na kwento na hindi nila inakala na mangyayari sa kanilang lungsod. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, lumabas ang isang bagong tsismis na muling nagpataas ng pagbabantay sa mga investigador. Isang tao ang umamin na nakakita ng isang itim na motor na kahawig ng kay June na nakaparada sa harap ng bahay ng mga biktima 2 araw bago nangyari ang insidente na may 2 taong hindi pa nakikilala na nakaupo sa likod nito. Mayroon pa bang ibang salarin na hindi pa nahuli o mayroon bang ikatlong partido na tumulong sa pagpaplano ng madugong trahedyang ito ngunit nagawa pang makatago sa likod ng anino ni Mr. Fred? Noong gabing iyon, muling binuksan ng mga investigador ang mga lumang kaso dahil nagsisimula silang maniwala na hindi pa talaga tapos ang trahedyang ito. Sa ika-42 araw mula nang magulantang ang Maynila sa trahedya ng Madugong Poso, habang nakatuon ang atensyon ng publiko sa paglilitis, palihim na binuksan ng mga investigador ang isang paralel na investigasyon. Nagduda sila mula sa karagdagang CCTV footage na bagong natanggap mula sa mga residente sa likod ng bahay ng mga biktima. Sa malabong video na tumagal ng 48 segundo, nakita ang 2 lalaki na magkasama sa isang itim na motor na huminto hindi kalayuan sa bahay ni Mang Bentu araw bago nangyari ang pagpatay. Malinaw na si June ang nagmamaneho, ngunit ang pasahero sa likod ay hindi pa natutukoy. Mataas ang kanyang katawan, nakasuot ng denim jacket at full-face helmet. Pinagsikapan ng pulisya na palakihin ang larawan gamit ang enhancement technology at ang resulta ay nagpakita ng tattoo sa kaliwang pulso. Hugis R na may maliit na linya ng apoy sa dulo nito. Ang katangiang iyon ay nagpaalala sa mga investigador sa isang lumang pangalan, si Rico Santiago, dating empleyado sa proyekto ng materyales sa konstruksyon ni Mr. Fred na matagal nang nawawala mula nang magsarado ang kanilang kumpanya. Tinunton ng mga investigador ang record ni Rico. Kilala siya bilang isang manggagawang arawan na madalas na may utang at nakatrabaho sina June at Benjo ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa testimonya ng saksi, malapit din si Rico kay Mr. Fred at dating personal na courier sa ilang transaksyon sa materyales sa konstruksyon. Ang nakakagulat, may criminal record si Rico sa kasong pananakit noong 2021 na hindi kailanman nagpatuloy dahil nawala siya bago ang paglilitis. Agad na isinagawa ang paghahanap. Sinuyod ng pulisya ang ilang lugar sa Calabarzon. Ipinakita ng digital trail na ang signal ng cellphone ni Rico ay naging aktibo sa lugar ng hangganan ng Southern Luzon. Ang pinagsamang team ay umalis ng madaling araw, nagkunwari bilang mga mamimili ng materyales sa konstruksiyon
upang matukoy ang kanyang pinagtataguan. Makalipas ang ilang araw, matagumpay na natuklasan ng mga opisyal ang isang liblib na kubo sa gilid ng isang plantasyon ng niyog na pinaghihinalaang pinagtataguan ni Rico. Mula sa malayo, nakita nila ang isang itim na motor na may sticker na katulad ng kay June. Matapos siguraduhin na ligtas ang sitwasyon, nagsagawa ang pulisya ng pagsalakay. Sinubukan ni Rico na tumakas sa kagubatan, ngunit nahuli matapos ang paghabol ng halos 1 oras. Nang suriin sa presinto, umamin si Rico na hindi siya kasama sa pagpatay, ngunit umamin na naroon siya sa lugar noong gabing bago nangyari ang insidente. Sinabi niya lamang na naghatid siya ng isang bagay para kay June, 2 galon ng gasolina at isang tali ng nylon, ayon sa utos ni Mr. Fred. Naghatid lang ako, sinabi niya na para sa proyekto, hindi para sa iba, aniya na malungkot ang mukha. Ngunit ang pag-amin na iyon ay nagalinlangan nang ipakita ng pulisya ang resulta ng laboratory test sa damit na natagpuan sa kanyang kubo. Sa bahagi ng manggas ay may bahid ng dugo na tugma sa DNA ng isa sa mga biktima, ang anak na lalaki ni Mang Ben. Ang katotohanan iyon ay nagpakumbinsi sa mga investigador na kasama si Rico sa proseso ng pagtatapon ng bangkay. Sa karagdagang interogasyon, sa wakas ay umiyak si Rico at isinalaysay ang tunay na kronolohiya. Noong gabing iyon, dumating siya kasama sina June at Benjo sa utos ni Mr. Fred. Inutusan lamang silang takutin si Mang Ben upang pumirma sa kasunduan sa pagbabayad ng utang. Ngunit nang uminit ang pagtatalo, nakita ni Rico si June na pinalo si Mang Ben ng matulis na bagay. Nagpanik, tumulong siya sa paglipat ng bangkay sa likod ng bahay. Bobo ako, natakot ako kay Mr. Fred. Pinagbantaan niya ang aking pamilya kung magsasalita ako, aniya ng mahina. Ngayon, kinasuhan ng pulisya si Rico bilang ika-4 na suspek sa kasong ito sa kasong pagiging kasabwat sa pagpatay at pagtatanggal ng bakas ng krimen. Sa pagkakakulong ni Rico, ang lahat ng pisikal na salarin ay nasa kulungan na ngayon. Ngunit para sa mga tao, hindi pa gumagaling ang emosyonal na sugat ng trahedya. Tuwing dadaan sa bahay ng mga biktima, yumuyuko pa rin ang mga residente at nagbubulungan ng mahina na tila takot na ulitin ang alaala ng nakakapanindig balahibong gabing iyon. Ang bahay ng pamilya ni Mang Ben ay iniwan na ngayon na walang nakatira, isang kahoy na karatula lamang na may nakasulat na bawal pumasok. Location ng ebidensya ang nakakabit sa harap ng kinakalawang na bakod. Sa pagtatapos ng investigasyon, matigas na sinabi ng Regional Director ng PNP sa NCR sa harap ng media, ang kasong ito ay isang masakit na aral para sa ating lahat. Ang paghihiganti, pera, at galit ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkatao ng isang tao. Ang 4 na suspek ay sasailalim sa buong proseso ng hustisya nang walang kompromiso, ngunit para sa ilang residente, mayroon pa ring katanungan na hindi nasasagot. 4 na tao lang ba talaga ang sangkot o mayroon pang ibang puwersa na nagplano ng lahat mula sa likod ng anino ng negosyo ni Mr. Fred? Ang trahedyang ito ay nagtatapos ng isang pansamantalang kabanata na may isang mapait na mensahe. Ang krimen na isinilang mula sa paghihiganti ay palaging nag-iiwan ng madilim na butas tulad ng poso kung saan unang natagpuan ang lahat ng lihim na iyon. 3 buwan matapos mahuli si Rico, muling napuno ng daan-daang tao ang silid ng korte ng Quezon City. Ang araw na iyon ang naging rurok ng mahabang serye ng kaso na nagpagulantang sa puso ng mga tao. Ang pagdinig sa paghatol sa kaso ng trahedya ng Madugong Poso, mula umaga pa lang ay mahaba na ang pila sa harap ng gusali. Ang mga mamamahayag mula sa national at local media ay nakapila na may mga kamera na handang mag-live broadcast ng sandali ng pagpapasya sa kapalaran ng 4 na akusado, si Mr. Fred, June, Benjo at Rico. Sa loob ng silid ng korte, tahimik at tensyonado ang kapaligiran. Ang mga hukom na pinamunuan ng punong hukom na si Ginang Liza Ramirez ay pumasok sa silid na may matigas na mukha. Walang ibang tunog maliban sa tiktak ng orasan sa dingding na umalingaw-ngaw sa malaking silid. Nakatayo ng sunod-sunod ang 4 na akusado. Si Mr. Fred sa dulo na may malamig na tingin. Nakayuko si June nang hindi naglakas loob na tumingin kahit kanino. Si Benjo ay mukhang maputla at paminsan-minsan ay nag-cruise ng kanyang mukha na nanginginig ang mga kamay. Samantalang si Rico ay kinagat ang kanyang labi, pula ang mga mata na pinipigilan ang luha. Binasa ng piskal ang huling sakdal ng malakas.
Kung isa sa alangalang ang bigat ng naging resulta na 4 na biktima ang nawalan ng buhay dahil sa karumal-dumal na gawaing sinadyang planuhin at ginawa ng mga akusado hindi dahil sa pamimilit kundi dahil sa kasakiman, galit, at personal na paghihiganti. Kaya't hinihingi namin na hatulan ang akusadong si Mr. Fred Panganiban ng kamatayan, ang mga akusadong sina June at Benjo ng habambuhay na pagkakakulong, at ang akusadong si Rico ng 20 taong pagkakakulong. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng suporta mula sa mga nanonood. Hukuman sila ng kamatayan, sigaw ng isang kamag-anak ng biktima habang umiiyak. Ngunit mabilis na kinatok ng hukom ang martilyo, nag-utos na ipagpatuloy ang pagdinig sa pagbabasa ng pagpapasiya ng hukom. Sa kanyang pagpapasiya, sinabi ng hukom na si Mr. Fred ay napatunayang may kasalanan bilang mastermind ng pagpatay na nagplano ng lahat ng senaryo mula sa pagpaplano hanggang sa pagbabayad ng gantimpala. Samantala, si June ay itinuturing na pangunahing nagpatupad na sadyang kumuha ng buhay ni Mang Ben at ng kanyang pamilya. Si Benjo ay napatunayang tumulong sa proseso ng pagtatapon ng bangkay at pagtatanggal ng ebidensya. Samantala, kasama si Rico sa prosesong iyon. Bagamat hindi direktang gumawa ng karahasan, tumayo ang punong hukom, tumingin sa mga akusado ng may mabigat na tono. Ang inyong ginawa ay hindi lamang kumuha ng buhay, kundi sumira sa kinabukasan ng pamilya at sumira sa puso ng lipunan. Walang dahilan na maaaring magpagaan sa ganoong kalupit na gawa. Nanahimik ang silid ng korte. Lahat ng mata ay nakatuon sa mesa ng hukom ng dahan-dahan ngunit matigas na binigkas ang huling sentensya. Ipinapataw ang parusang kamatayan kay akusadong Mr. Fred Panganiban. Ipinapataw ang parusang habambuhay na pagkakakulong kina akusadong June at Benjo. Ipinapataw ang parusang 20 taong pagkakakulong kay akusadong Rico Santiago. Agad na sumabog ang mga sigaw ng histerya. Ilang pamilya ng mga biktima ang nagyakapan habang malakas na umiiyak. Sa wakas ay dumating na ang katarungan. Sabi ni Aling Nena, kapatid ni Mang Ben, na nanginginig ang boses bago nawalan ng malay sa yakap ng isa pa niyang anak. Samantala, sa upuan ng mga akusado, blanko lang ang tingin ni Mr. Fred. Umiyak si June ng tahimik, samantalang nakayuko si Benjo habang hawak ang isang maliit na rosaryo na luma na. Humikbi si Rico ng paulit-ulit na sinasabing, "Humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad." Tinapos ng hukom ang pagdinig sa pagkatok ng martilyo ng 3 beses. Sa labas ng gusali, sinalubong ng mga tao ang hatol ng may halong sigawan at iyak. Marami ang nasiyahan, ngunit ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala na ang ganoong kalaking trahedya ay maaaring mangyari dahil lamang sa personal na paghihiganti at pera. Ilang araw matapos ang hatol, ang kasong ito ay naging pambansang usapin. Ang mga talk show at dokumentaryo ay nagpakita muli ng kronolohiya ng pangyayari mula simula hanggang wakas. Sa social media, muling naging trending ang hashtag katarungan para kay Mang Ben, sinamahan ng libu-libong komento ng panalangin para sa pamilya ng mga biktima at pag-asang hindi na muling mangyari ang mga katulad na kaso. Ngunit sa gitna ng atensyon na iyon, isang maliit na katotohanan ang nakakuha ng atensyon ng mga investigador sa digital archive ng cellphone ni Mr. Fred na bagong naibalik. Natagpuan ang isang huling mensahe na ipinadala 1 linggo bago nangyari ang insidente sa isang hindi kilalang numero. Matapos ito, magiging malinis ang lahat. Huwag kang magiwan ng bakas. Ang numerong iyon ay hindi pa rin natutukoy hanggang ngayon. Nagdududa ang pulisya na ang mensaheng iyon ay para sa isang tao na hindi pa lumilitaw sa investigasyon. Posibleng may ika-5 partido na may papel sa logistical preparation o pagtatanggal ng ebidensya. Ngunit dahil walang bagong data, opisyal na idineklara na tapos na ang kaso sa yugto ng korte na may tala na bukas pa rin ang karagdagang investigasyon kung may bagong ebidensya. Ngayon, nakatayo ng tahimik ang bahay ng pamilya ni Mang Ben. Ang mga dingding nito ay puno ng mga bakas ng police line na nagsisimula ng kumupas, ngunit sa harap nito ay laging may sariwang bulaklak mula sa mga residente sa paligid. Tuwing Biyernes ng gabi, nagsisindi sila ng maliliit na kandila doon hindi lamang upang alalahanin ang mga biktima, kundi bilang paalala rin na ang paghihiganti at kasakiman ay hindi kailanman nagdudulot ng tagumpay, tanging pagkawasak lamang.
At mula sa poso na dating nagtatago ng nakakatakot na misteryo, ngayon ay naririnig lamang ang tunog ng patak ng tubig. Tahimik, ngunit nagtatago ng isang malungkot na kuwento na hindi kailanman malilimutan ng lahat ng residente ng Maynila. 3 buwan na ang lumipas mula nang kinatok ng hukom ang huling hatol. Bagamat na isagawa na ang katarungan sa batas, ang kapaligiran sa lugar kung saan dating nakatira ang pamilya ni Mang Ben ay nananatili pa ring mabigat at malungkot. Ang kulay krema na bahay na may kalawangin na bakod na bakal ay naging isang tahimik na monumento. Wala nang tawanan ng mga bata sa umaga. Wala nang amoy ng niluluto mula sa kusina. Tanging katahimikan lamang ang nakabitin sa hangin. Tuwing hapon, madalas pa ring humihinto sandali ang mga residente sa harap ng bahay na iyon. Ang ilan ay nakayuko, ang ilan ay nagdarasal sa kanilang puso. Sa bakod ng bahay, ang mga bulaklak ay nalantana, ngunit may isang tao na palaging nagdadagdag ng isang puting rosas tuwing linggo. Walang nakakaalam kung sino ang naglalagay nito. Ngunit marami ang naniniwala na ito ay mula sa kapatid ni Mang Ben na hanggang ngayon ay madalas pa ring palihim na dumalaw upang titigan lamang ang poso na ngayon ay sarado na ng semento. Unti-unting tumigil ang national media sa pag-uusap tungkol sa kasong ito. Ngunit para sa mga residente ng Maynila, ang trahedya na iyon ay nagiwan ng malalim na sugat sa kanilang puso. Takot pa rin ang mga bata na maglakad mag-isa sa likod ng bahay ng mga biktima. Madalas na nagsisindi ng mas maliwanag na ilaw sa kanilang bahay ang mga nanay tuwing gabi. Ilang pamilya pa nga ang piniling lumipat sa ibang lugar dahil hindi nila makayanan ang natitirang nakakatakot na kapaligiran. Sa kabilang banda, ang buhay ng mga salarin ay naging isang madilim na kwento na hindi rin gaanong nakakaantig. Si Mr. Fred, ang mastermind, ay nakakulong ngayon sa selda ng isolation, naghihintay ng pagpapatupad ng parusang kamatayan. Mula sa ulat ng mga guwardiya ng bilangguan, bihira siyang magsalita at madalas na sumusulat sa isang piraso ng papel na hindi kailanman ibinigay kanino man. Sa isang pagsusuri, natagpuan ng mga guwardiya ang isang tala na naglalaman ng kanyang sulat kamay. Gusto ko lang siyang magdusa tulad ng dati, ngunit nakalimutan ko na ang paghihiganti ay walang hangganan. Nilamon nito ang lahat, maging ako. Samantala, sina June at Benjo ay nagpapahirap sa mahabang araw sa bilangguan na may walang katapusang pagsisisi. Si June na dating kilalang tahimik ay madalas na ngayon ay nakatunganga sa sulok ng selda, nakatingin ng blanko sa dingding. Sa maikling panayam sa psychologist ng bilangguan, sinabi niya, "Akala ko pagkatapos ng lahat, magiging maluwag na ang aking kalooban. Ngunit tuwing gabi, naririnig ko ang kanilang mga boses mula sa poso na iyon. Ang iyak ng maliit na bata. Hindi ako makatulog." Si Benjo na sa simula ay sumali lamang dahil sa takot ay ginugugol ngayon ang kanyang oras sa pagsusulat ng mga liham ng paghingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima. Hindi kailanman na ipadala ang liham na iyon. Ngunit tuwing buwan ay kinokopya niya itong muli na may parehong pangungusap. "Gusto kong palitan ang buhay ng kabutihan, ngunit alam kong walang sapat na kabutihan. Kung tungkol kay Rico, ang huling salarin na nahuli, siya ngayon ang pinakapribadong bilanggo sa kanyang block. Tumanggi siyang makipag-usap kanino man. Alam lamang ng mga gwardya na tuwing Biyernes ng gabi ay nagbabasa siya ng Quran ng mahina hanggang madaling araw. Gusto kong tubusin ang aking mga kasalanan sa pamamagitan ng panalangin," sabi niya nang suriin ang kanyang kalusugan. Ngunit ang kuwentong ito ay hindi lamang nag-iwan ng kalungkutan sa mga salarin. Nagpupumilit bumangon ang pamilya ng mga biktima. Ang kapatid ni Mang Ben na dating lubog sa trauma ay nagtatag ngayon ng isang maliit na foundation na tinatawag na Kahaya Ben Foundation. Gumaganap sa larangan ng tulong legal at suporta para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Sa isa sa mga panayam sa telebisyon, mahina ngunit matigas ang sabi niya, "Ayaw kong maulit ang ganitong trahedya. Ang paghihiganti ay apoy. Kapag nasindihan, hindi lamang ito susunog sa kalaban, kundi pati na rin sa atin." Ang foundation na iyon ay naging lugar ngayon para sa maraming residente ng Maynila upang makahanap ng pagpapalakas ng isip at legal na tulong. Tuwing taon sa parehong petsa ng pagkatuklas ng madugong poso, nagtitipon ang mga residente sa bakuran ng bahay ng mga biktima upang magsindi ng kandila at magdasal ng magkasama. Walang galit, walang sigawan, tanging katahimikan at panalangin lamang ang malumanay na dumadaloy tulad ng tubig na pumapatak mula sa langit sa gabi.
Ngayon, ang poso sa likod ng bahay ay sarado na ng mahigpit at sa ibabaw nito ay itinanim ang isang puting puno ng kalachuchi. Tuwing humahampas ang hangin, ang mga bulaklak nito ay bumabagsak sa lupa. Tila nagpapaalala sa lahat na sa ilalim nito ay dating nakalibing ang pinakamadilim na kwento sa maikling kasaysayan ng isang barangay sa Maynila. Itinuro ng trahedyang ito ang isang mahalagang bagay para sa lahat ng nakarinig nito na ang galit ay nagdudulot lamang ng pagkawala at ang paghihiganti ay hindi kailanman nagpapatahimik sa pusong nasugatan. Habang lumubog ang haring araw sa langit ng Maynila, isang maliit na bata na hindi pa ipinanganak nang nangyari ang trahedya ay nakatingin sa puno ng kalachuchi at tinanong ang kanyang ina, "Ma, bakit tahimik ang lahat tuwing dumadaan dito?" Mahina ang sagot ng ina. "Dahil sa lugar na iyon, anak, natutunan natin ang tunay na kahulugan ng salitang tao. At mula ng araw na iyon, ang lumang bahay ay hindi na tinatawag na bahay ng trahedya, kundi bahay ng paalala na ang kasalanan ay maaaring takpan ng lupa, ngunit hindi kailanman matatakpan mula sa budhi." Lumipas na ang mga taon, mula nang ang trahedya ng madugong poso sa Maynila ay magpagulantang sa bansa. Lumipas nga ang panahon, ngunit para sa marami, hindi pa lubusang gumagaling ang sugat. Ang bahay ng pamilya ni Mang Ben ay naging bahagi na ng madilim na kasaysayan, ngunit isa ring simbolo ng bagong pag-asa. Lugar kung saan ang kalungkutan ay nagiging paalala at ang luha ay nagiging lakas. Sa harap ng bahay na iyon ay nakatayo na ngayon ang isang maliit na monumento na gawa sa itim na granite na may simpleng inscription para kina Mang Ben, Aling Nena, at sa kanilang dalawang anak. Naway payapa silang manatili sa yakap ng may kapal. Ang inscription na iyon ay ginawa ng mga residente sa pamamagitan ng bayanihan. Walang pangalan ng salarin, walang eksaktong petsa. Tanging simbolo lamang na mula sa pinakamadilim na trahedya, ang ilaw ng pagkatao ay maaari pa ring magliyab. Tuwing petsa ng insidente, nagsasagawa ang mga residente ng magkakasamang panalangin at gabi ng pagninilay-nilay. Nakasindi ang mga ilaw sa kalye sa buong gabi, ang mga kandila ay nakalagay sa kahabaan ng iskinita at ang tunog ng panalangin ay marahan na naririnig sa gitna ng ihip ng hangin sa gabi. Madalas din na may mga tao mula sa labas ng lungsod na dumadalaw upang maglagay ng bulaklak o kumuha ng litrato sa harap ng monumento, hindi dahil sa gusto nila ng sensasyon, kundi dahil gusto nilang alalahanin upang hindi makalimutan na ang maliit na galit ay maaaring mauwi sa malaking pagkawala. Sa kabilang banda, ang kapatid ni Mang Ben na ngayon ay tinatawag na ni Aling Mercy, pinuno ng Kahaya Ben Foundation, ay nagsimulang makatanggap ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang universidad at social organizations upang magsalita tungkol sa kahalagahan ng maagang pagtukoy sa mga hidwaan sa pamilya at mapayapang resolusyon. Simple siyang lumitaw na may abuhin na belo, ngunit ang kanyang mga salita ay malalim at nagpapatahimik. Sa isa sa mga seminar, sinabi niya, "Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag mamuhay sa nakaraan." Ang pahayag na iyon ay nagpaiyak sa maraming kalahok. Nabatid nila na mula sa ganoong kadilim na trahedya, lumitaw ang isang pambihirang lakas ng moralidad, ang lakas na makipagkasundo sa sugat. Samantala, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa Bilibid Prison. Si Mr. Fred, ang pangunahing utak ng trahedya, ay idineklarang namatay dahil sa sakit sa puso bago pa man maisagawa ang hatol na kamatayan. Natagpuan siyang walang buhay sa kanyang selda na may bukas na Quran sa kanyang dibdib, eksaktong sa pahina ng Surah Al-Mulk, versikulo 2. Ang siyang lumikha ng kamatayan at buhay upang subukin kayo kung sino sa inyo ang higit na mabuti ang gawa. Inilibing siya ng mga guwardiya ng bilangguan ng walang pamilya na dumalo. 2 lamang na preso ang nagdasal sa kanyang bangkay bago inilibing. Ang balita ng pagkamatay ni Mr. Fred ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nakaramdam ng ginhawa, ang ilan ay nabigo dahil hindi pa naisagawa ang hatol. Ngunit para kay Aling Mercy, tiningnan niya ito mula sa ibang anggulo. Sa isang panayam sa telebisyon, mahina lamang ang sabi niya, nawa ay bigyan siya ng ala ng kapayapaan. Tapos na ang katarungan ng tao. Ngayon ay turno na ng katarungan mula sa langit. Sa Maynila, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Naglakas loob na ang mga bata na dumaan sa likod ng bahay na iyon.
Ang ilan sa kanila ay naglalaro pa nga ng bola sa bakuran na dating lokasyon ng police line. Hindi nila alam ang detalye ng kwento, ngunit palaging sinasabi ng kanilang mga magulang, "Maglaro kayo dyan ng maayos. Huwag kayong maging maingay, dahil dati dyan ay may isang mabuting pamilya." Ang bahay na iyon ay binabantayan na ngayon ng mga volunteer ng foundation. Nililinis nila ang bakuran tuwing linggo, dinidiligan ang puting puno ng kalachuchi na tumutubo sa ibabaw ng dating poso, at paminsan-minsan ay nagpapakain ng mga ibon na dumarating upang dumapo sa bakod. Wala nang takot, tanging kapayapaan at panalangin. At sa isang malumanay na hapon, nang lumubog ang araw sa kanluran at ang langit ng Maynila ay kulay kahel, isang batang mamamahayag ang dumating upang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa pangyayari. Umupo siya kasama si Aling Mercy sa beranda ng bahay at tinanong, "Ano ang gusto mong iparating sa mga kabataan mula sa madilim na kuwentong ito?" Ngumiti ng tipid ang babae. Malayo ang kanyang tingin sa puno ng kalachuchi na dahan-dahang gumagapang sa hangin. "Gusto ko lang nilang malaman," aniya ng mahina, "na ang dilim ay hindi bigla-bigla. Lumalago ito mula sa maliliit na bagay, mula sa galit na hindi pinipigilan, mula sa inggit na hinahayaan lamang lumaki. At kung hahayaan natin, lalamunin nito ang lahat." Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, huminga ng malalim, saka nagpatuloy na nanginginig ang boses. Ngunit habang handa pa rin ang tao na magsindi ng isang maliit na kandila sa sarili niyang gabi, hindi magiging lubusang madilim ang mundo. Nirecord ng kamera ang sandaling iyon ng tahimik. Samantala, umalingaw-ngaw ang tunog ng adhan ng Maghrib mula sa malayo. Dinala ng hangin sa hapon ang bango ng puting bulaklak ng kalachuchi, dahan-dahang lumilipad sa pagitan ng mga anino ng lumang pader. Tinapos ang huling kabanata ng trahedyang ito hindi sa pamamagitan ng pag-iyak, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad, panalangin, at liwanag. At sa ganoong paraan, ang trahedya ng Madugong Poso ay talagang nagtapos, hindi sa silid ng korte, hindi sa headline ng balita, kundi sa puso ng mga natuto na ang galit ay hindi kailanman mananalo laban sa pag-ibig at kapatawaran. 2 taon na ang lumipas mula nang magpagulantang ang Maynila sa trahedya ng Madugong Poso at naging kuwento na nagpabago sa pananaw ng buong bansa tungkol sa kahulugan ng paghihiganti, pag-ibig, at katarungan. Lumipas nga ang panahon, ngunit para sa marami, hindi pa lubusang gumagaling ang sugat. Mula sa madilim na kuwentong iyon ay isinilang ang mga pagbabago na hindi inaasahan. Hindi lamang sa maliit na komunidad kung saan nangyari ang insidente, kundi pati na rin sa puso ng maraming nakarinig nito. Sa ilalim ng langit ng Maynila na nagsisimula ng mamula sa pagpapalit ng hapon, nakatayo na ngayon ang isang simpleng 2 palapag na gusali malapit sa lugar ng trahedya. Sa harap nito ay may nakalagay na signboard, "Bahay Pag-asa ni Mang Ben, isang sentro ng edukasyon laban sa karahasan at kapayapaan ng pamilya." Ang gusaling iyon ay itinayo ng Kahaya Ben Foundation sa tulong ng mga donasyon mula sa publiko at suporta mula sa lokal na pamahalaan. Tuwing linggo, abala ang bahay na iyon ng mga estudyante, mga may bahay, at maging mga bagong kasal na dumarating upang matuto tungkol sa pamamahala ng emosyon, komunikasyon sa pamilya, at mga spiritual na halaga tungkol sa pagtitiyaga at pagpipigil sa sarili. Maging ang ilang estudyante ng high school ay ginagawa itong lugar ng social practice at inspirasyon para sa kanilang mga proyekto sa pagsulat. Samantala, sa pambansang antas, ang kuwento ng trahedyang ito ay itinatampok sa iba't ibang seminar sa batas at mga programa sa pagsasanay ng pulisya tungkol sa maagang pagtukoy sa potensyal na karahasan sa tahanan. Idineklara pa nga ng pamahalaang panlalawigan ng Metro Manila ang petsa ng pagkatuklas ng Madugong Poso bilang araw ng kamalayan sa pagkatao ng rehiyon. Ngunit para kay Aling Mercy, na ngayon ay tinatawag ng lahat na Nanay Mercy, ang pagbabagong iyon ay hindi lamang pagmamalaki, kundi isang malaking responsibilidad. Sa isang panayam sa pinakabagong dokumentaryo, mahina ang sabi niya sa harap ng kamera, "Ayaw kong alalahanin ang pangalan ng aking kapatid dahil sa kanyang kamatayan, kundi dahil sa bagong buhay na isinilang pagkatapos nito." Kilala na ngayon si Nanay Mercy bilang isang inspirasyon. Madalas siyang iniimbitahan sa iba't ibang lungsod upang magbahagi ng kwento at maging tagapagsalita sa mga forum ng lipunan at relihiyon. Tuwing ikinukuwento niya ang trahedya,
Nanginginig pa rin ang kanyang boses ngunit kalmado na ang kanyang tingin. Sinabi niya, "Natutunan ko mula sa kuwentong iyon na ang bawat malaking sugat ay tiyak na nagtatago ng isang sagradong tungkulin upang maiwasan ang parehong sugat na mangyari sa iba." Sa loob ng bilangguan, ang mga salari na buhay pa ay kinakaharap ang kani-kanilang kapalaran. Si June na hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong ay naging marbot tagapangalaga ngayon ang musala lugar ng pagdarasal sa bilangguan. Pinapanatili niya ang kalinisan, nagpapahayag ng adhan panawagan sa pagdarasal at umamin na gusto niyang tubusin ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng maliliit na gawa ng kabutihan. "Hindi ko alam kung patatawarin pa ako ng ala o hindi, ngunit patuloy akong magsusumikap hanggang sa huling hininga," sabi niya sa isang sesyon ng spiritual guidance. Si Benjo na habambuhay din ng sentensya ay aktibo sa pagtulong sa programa ng rehabilitasyon ng mga batang preso upang hindi na sila mahulog sa karahasan. Samantalang si Rico, na ngayon ay nagpapahirap sa natitirang 2 dekada ng kanyang sentensya, ay natutong magbasa ng Quran at sumulat ng mga liham para sa kanyang pamilya na dating nagiwan sa kanya. Sa isa sa kanyang mga liham ay nakasulat, "Hindi ako makakabalik, ngunit gusto kong malaman ng aking anak na ang kanyang ama ay natututong maging tao." Ang kapaligiran ng Maynila ay nagbago rin. Ngayon, kilala ng lahat ang kuwentong iyon hindi na bilang isang balita sa krimen, kundi isang aral sa buhay. Maging ang mga paaralan sa paligid ng San Roque ay nagsagawa ng mga tematikong aralin na may pamagat na mula sa galit tungo sa kapayapaan, kung saan itinuturo sa mga bata ang empatiya, pagpapatawad, at ang kahalagahan ng pag-uusap bago magalit. Noong hapon na iyon sa bakuran ng bahay pag-asa ni Mang Ben, nakatayo si Nanay Mercy sa harap ng mga bata na nagtatanim ng mga bulaklak ng kalachuchi, mga punla na kinuha mula sa puno na tumubo sa ibabaw ng dating poso ng trahedya. Ngumiti siya ng malumanay habang sinasabi, "Ang bulaklak na ito ay tumubo mula sa lupa na dating nagtatago ng sugat. Ngunit tingnan ninyo, ngayon ay nagbibigay ito ng bango. Ganoon ang tao. Maging mula sa pinakamadilim na pagkakamali ay maaaring tumubo ang kabutihan kung ang puso ay handang magbago. Nagsimulang maging kulay kahel ang langit. Ang tunog ng adhan ng asar ay marahan na umalingaw-ngaw mula sa malayo, bumalot sa mapayapang kapaligiran. Huminto ang mga bata sa pagtatanim at tumingala sa langit. Samantala, ang hangin sa hapon ay nagdala ng bango ng puting bulaklak ng kalachuchi na isa-isang nahuhulog sa lupa. Sa sandaling iyon ay malinaw na nararamdaman na ang kuwento ng pamilya ni Mang Ben ay hindi nagtapos sa dugo, kundi sa bagong buhay. Mula sa trahedya na nagpagulantang sa Maynila ay isinilang ang isang mensahe na patuloy na nabubuhay na ang bawat krimen ay maaaring talunin ng kamalayan. Ang bawat sugat ay maaaring gamutin ng sinseridad, at ang bawat dilim ay maaaring liwanagan ng ilaw ng kabutihan. At sa pagitan ng tawanan ng mga bata sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon, tila naririnig ang isang mahinang bulong mula sa nakaraan. "Payapa na kami. Patuloy kayong mamuhay ng may kapayapaan." Ang puno ng kalachuchi ay dahan-dahang gumalaw. Tila sumasang-ayon, tinatapos ang mahabang kabanata ng trahedya ng Madugong Poso sa isang huling salita, iklas, sinseridad, pagtanggap. Ngayon, 2 taon na ang nakalipas mula nang ang madilim na trahedya na nagpagulantang sa puso ng lahat ng residente ng Maynila ay naganap. Ang kapaligiran sa lugar ng dating bahay ng pamilya ni Mang Ben ay lubos na nagbago. Wala ng police line, wala ng takot. Sa lugar na dating naging saksi ng galit at dugo, ngayon ay lumalago ang bagong buhay. Isang maliit na hardin na may hanay ng puting bulaklak ng kalachuchi na namumulaklak tuwing umaga. Sa ilalim ng lilim ng puno na iyon, madalas na nagtitipon ang mga residente pagkatapos ng panalangin ng Maghrib, nag-uusap ng magaan, nagbabati ng walang pagdududa. Para sa kanila, ang trahedya na iyon ay naging isang walang hanggang paalala sa kahalagahan ng pagpapanatili ng puso, pagpigil sa galit, at pagpili ng mapayapang paraan sa bawat problema sa buhay. Ang kwento ng Madugong Poso ay hindi na lamang isang balita sa krimen, kundi isang kwento ng pagbangon ng pagkatao. Mula sa pangyayaring iyon, lumitaw ang isang social movement na nagbigay inspirasyon sa maraming iba pang lungsod upang bumuo ng mga programa sa kapayapaan ng pamilya, counseling sa kasal, at edukasyon laban sa karahasan.
Ang Maynila na dating nababalot ng kalungkutan ay kilala na ngayon bilang isang lungsod na natuto mula sa sugat. Ngayong hapon sa bakuran ng bahay pag-asa ni Mang Ben, nagsisindi ang mga bata ng maliliit na kandila habang nagdarasal ng magkasama. Ang marahang hangin ay nagdala ng bango ng puting kalatsutsi na nahuhulog sa lupa. Sa pagitan ng liwanag ng mga kandila ay may nakasabit na isang kahoy na karatula na may nakasulat na, "Mula sa lupang nabasa ng luha, lumalago ang pag-asa para sa mga handang magpatawad." Kalmado ang mukha ni Nanay Mercy, kapatid ni Mang Ben, habang pinagmamasdan ang langit na unti-unting nagdidilim, mahina ang bulong niya. Naway tanggapin sila ng ala ng may kapayapaan at ilayo tayo sa puso na kinokontrol ng paghihiganti. At sa pagalingamngaw ng adhan ng isa mula sa malayo, nagsisindi ang mga ilaw sa kalye isa-isa, nagpapaliwanag sa maliit na eskinita na dating nababalot ng anino ng takot. Ngayon, ang liwanag na iyon ay hindi lamang pag-aari ng Maynila, kundi pag-aari ng lahat ng puso na natuto mula sa kuwentong ito. Ang kaso ng trahedya ng Madugong Poso sa Maynila ay isang paalala na ang paghihiganti, kasakiman, at emosyon na hindi makontrol ay maaaring magpawi ng pagkatao. Bagamat ang mga salarin ay nahatulan na, ang sugat at trauma ng mga residente ay mananatiling mahalagang aral para sa ating lahat, manatiling mapagbantay sa paligid. At huwag nating hayaan na lumago ang galit sa pagitan natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang pinakabagong balita mula sa amin. Hanggang sa susunod na kawili-wiling balita.